Paano at saan kukuha ng OEC o ng Overseas Employment Certificate? Dito kasi nagkakaroon ng pagkalito ang ibang OFW. At dahil na-topic na din naman natin ang pagkuha ng OEC, ay i-share ko na din sa inyo ang latest requirements sa pagkuha ng OEC sa Department of Migrant Workers or DMW na dating POA. Sa mga patuloy na nagtatanong at mga hindi nakakaalam, ang OEC natin ay may dalawang kategory. Ang ibig kong sabihin guys ay may dalawang paraan kung paano ito kukunin or paano ito makukuha. Pero guys, ang OEC at OEC exemption ay iisa lang. Ang OEC exemption kasi ay online mo na lang ito kukunin. Hindi mo na kailangan pa pumunta sa opisina ng POA or ng DMW. Kailangan mo na lang mag-acquire nito sa PAPSBAM account nyo. Pero sa mga wala pang PAPSBAM account o hindi pa nakakagawa ng PAPSBAM account, ay kailangan nyo lang i-transfer yung old BM record nyo papunta sa inyong PAPSBAM account. Dahil nga guys, yung mga OFW na napakatagal nang hindi umuwi sa Pilipinas, ay nabago na yung website ng dating POA na DMW na ngayon. Na dati ay BM Online, na ngayon ay ginawa ng PAPSBAM. At para sa mga hindi marunong mag-transfer ng old BM record nila papunta sa PAPSBAM, at pati sa pag-acquire ng OEC exemption online, ay may mga step-by-step guide video link ako na ilalagay ko sa description ng video na ito para mapanood nyo. So, sino nga ba ang mga OFW na pwede mag-acquire ng OEC exemption online or pwedeng sa online na lang kumuha ng kanilang OEC? Ang mga OFW na pwede mag-acquire ng OEC exemption online is yung mga dati ng documented OFW na pumunta sa ibang bansa na nagkaroon na ng OEC at uuwi ulit at babalik sa parehong employer na walang any employment changes. At yung mga OFW na dati na nakapag-verify ng kontrata at nakakuha na ng OEC sa POA. At uuwi ulit sila at babalik sa parehong employer. For example guys, na visa kayo pumunta sa ibang bansa at nakapag-verify na kayo ng kontrata noon at nakakuha na kayo ng OEC. At ngayon guys, uuwi ulit kayo at babalik sa parehong employer, ay pwede na kayong mag-acquire ng OEC exemption online. Hindi nyo na kailangan pa pumunta ulit sa opisina ng POA. So, ilalagay ko nga yung step-by-step guide kung paano mag-acquire ng OEC exemption online sa description ng video na ito. Pero sa mga OFW na hindi marunong mag-acquire ng OEC exemption online, ay pwede kayo dumaan o sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo. O kaya naman ay dumaan kayo sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA na bukas sila 24 oras. Pwede kayo magpa-reprint ng OEC exemption nyo sa kanila. Sa mga OFW pala na nagtatanong na dati na din sila nakauwi sa Pilipinas at nakabalik sa kanilang employer, pero simula noon na hindi na ulit sila nakauwi at halos umabot na sa isang dekada na wala silang uwian. Pero parehong employer pa naman din daw ang babalikan nila. Kailangan pa daw ba magpa-verify ng panibagong kontrata? Ang sagot guys, kung halos isang dekada kayo na walang uwian at dati na kayo nakauwi at kahit parehong employer pa ang babalikan nyo, kung gano'n naman katagal na wala kayong uwian ay kailangan nyo na magpa-verify ng panibagong kontrata para ma-update na din ang employment status nyo sa POLO at sa POA at para malaman nila na nag-i-exist pa rin kayo. We exist. Thank you po. Me and my daughter exist. So, natapos na natin yung mga OFW na pwede mag-acquire ng OEC exemption online. At eto naman yung mga OFW na kailangan pumunta mismo sa opisina ng POA para kumuha ng OEC. At kailangan magpa-verify ng kanilang kontrata. Number 1, yung mga OFW na galing sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa. Number 2, yung mga OFW na nag-change employer o lumipat ng kumpanya. Number 3, yung mga OFW na nag-change job site. Number 4, yung mga OFW na nag-change position. Number 5, yung mga OFW na nag-change company name pero pareho pa rin ang owner. Number 6, yung mga OFW na nag-change ng marital status na babae from single to married, na napalitan yung apelido sa kanilang kontrata, passport at sa kanilang visa. Kailangan nyo pa-verify ng kontrata sa POLO office para makakuha kayo ng updated OEC sa POA. Pero guys, sa mga hindi nakakaalam ng bago ngayon, dahil nga mula nang inilabas ang OFW Pass,
ay may bago na rin ngayon sa PAPSBAM na after nyo magpa-verify ng kontrata ay na-update na rin ang UEC nyo sa inyong PAPSBAM account. So kapag nakita nyo updated na ang inyong UEC sa inyong PAPSBAM account after nyo makapag-verify na yung latest employer nyo na ang nakalagay sa inyong UEC, ay hindi nyo na din kailangan pa pumunta sa opisina ng POA. Kailangan nyo lang ito ipaprint. Pero guys, just in case man naabutan nito ng expiration dahil nga napaaga yung pag-generate nyo ng UEC nung nagpa-verify kayo ng kontrata, ay huwag kayong mag-alala. Kailangan nyo lang mag-reacquire ng panibagong UEC exemption after na ma-expire yung hawak nyong UEC na na-generate nyo sa inyong PAPSBAM account. Pero guys, inuulit ko na yung mga updated lang or yung na-update na yung kanilang UEC sa kanilang PAPSBAM account after nila makapag-verify. Pero sa mga hindi pa updated yung UEC nila sa kanilang PAPSBAM account, after nila makapag-verify ng kontrata, ay kailangan pa rin nila sumadya or pumunta sa opisina ng POA para doon kukuha ng UEC. At kailangan nyo dalhin ang mga requirements at kailangan nyo din guys ng appointment. Pero just in case man na hindi kayo makakuha ng appointment online, ay pwede kayo magsadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo at bibigyan nila kayo ng printed appointment. At kung ayaw nyo naman din magpabalik-balik sa opisina ng POA, ay allowed naman din mag-walk-in ng 3 working days bago ang flight nyo pabalik sa ibang bansa. Dalhin nyo lang ang inyong ticket at ang kumpletong requirements. At sa mga requirements naman guys, ay ito yung mga dokumento na kailangan nyo dalhin sa pagkuha ng UEC sa POA. Number 1, ang inyong valid passport. Number 2, ang inyong valid visa. Number 3, ang inyong Polo verified contract. Number 4, ang inyong proof of employment or certificate of employment. Number 5, na hindi naman nga madalas hinahanap, ang sworn statement. Number 6, etong number 6 pala guys ay hindi nyo na ito kailangan, pero madalas nyo pa rin nakikita sa requirements list. Kaya napakaraming OFW ang nalilito dito. Kaya guys, inuulit ko na ang number 6 or yung insurance ay hindi nyo na yan kailangan kumuha at hindi na yan nire-require sa pagkuha ng UEC sa POA. Yung number 1 lang guys hanggang 4 ang mahalaga na dalhin nyo sa POA. At take note na dapat may dala na kayong Xerox copy nito para hindi na kayo maabala pagdating nyo doon. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.